Pero may nakatalaga ng proseso para dyan. Hindi na kailangan mag-imbento pa ng gagawin dyan. Pwedeng magawa lahat yan. So may mga nag-iisip siguro, kailangan ba niyang lumabas pa, magpunta sa embahada, sa konsulado para sumumpa? Hindi. Pwede siyang puntahan at pwede siyang mapanumpa sa harap ng isa sa ating embassy at consular officials kung hihilingin niya. Dahil ang consular visit ay pwede lamang kapag hiniling nung nasasakdal o akusado. Hindi siya pwedeng persahang puntahan kung saan siya nakadetina kung ayaw niya. Considering ang dami na nangyari. Sir, hindi niyo pa kami dinadala dun eh. Ang dami nangyari. Teka muna. Sir, considering lang po yung current cast of characters ng impeachment trial, are you expecting or are you concerned na magiging medyo circus-like yung dito sa Senate, yung trial mismo? No. No. Yung papasok ng mga miyembro ng Senado, hindi ba? 5 re-electionista, 4 na dating senador, 3 na miyembro ng Kamara na mula sa Kongreso na magiging bahagi, maliban sa aming 12, ng 20th Congress. So, mga veterano, batikan sa legislation, sa parliamentary rules ang mga ito, at inaasahan ko magiging maayos ang Senado. At sino man na magpe-preside, lalo na kung ako yun, titiyakin ko that order will be maintained. Para sa gayon, ang proseso ay dumaloy ng mapayapa, maayos, at ng mas lalong maintindihan ng ating mga kababayan, yung ipinapresenta ng magkabilang panig. Sir, wala namang kasi medyo may mga nakita na tayo in previous hearings na may mga outbursts, emotional outbursts. Bahagi yun, but we will maintain order and we will keep order within the impeachment court. We will make sure of that. With the help, of course, of the other members as well as the sergeant at arms if necessary. Pero sir, pagdating sa prosecution, malaking bagay ba yung pagpasok nga ni na De Lima at saka Chel Joc, no? Mas magiging exciting ba ito? Hindi para sa akin na sabihing maganda nga o pangit yon. Hindi para sa akin sabihing magaling o hindi yon. Mga di-kalibre kasi itong mga to, sir. And considering yung nag-experience ni De Lima under the Duterte administration. Well, they are both practitioners. On the part of Chel as a human rights lawyer, on the part of Secretary Senator Laila as an election lawyer, I believe. When she was practicing and before she became DOJ secretary. Definitely, they will add to the prosecution's ability to present their case. So, hindi naman kaya yung impeachment trial maging platform para dun sa mga gustong pumosisyon at magpasikat for 2028? Oo, pero dalawang bagay yun. Anumang ilaw ng kamera na itututok sa sinumang tao, dalawang pwedeng makita, yung maganda at yung pangit. So, nasa sa kanila yun. Kung anong mapapakita nila. At nasa tao din yun. Kung anong makikita nila. Minsan magkaiba yun. Yung gustong pakita at yung nakikita ng tao sa lente ng camera. Si Senate, before Raymond, si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, sa interview namin, he's hoping na manatili kayong Senate President dahil maganda daw na abogado yung magiging presiding officer sa impeachment court. Well, nagpapasalamat ako sa pananaw ni Senator Jinggoy. Subalit sa dulo, ang magpapasya ng Senate President, kung mananatili man ako o iba ang uupo, ay ang mayoriya ng Senado. Sang-ayon sa rules ng Senado, magpapatuloy ang Senate President kung hindi na-graduate katulad ng sitwasyon ngayon at mababago lamang yan kapag kami nagpresenta ng higit sa mayoriyang boto kapag nag-resume ang Senado. Okay, Raymond? One point lang, sir, doon sa... Kahit dalawa. Doon sa preparation, as we speak, percentage-wise ba, pagdating sa impeachment, saang bahagi na tayo ng preparasyon as of date? Huling nagsalita ang prosecution team. Sabi nila yata parang 80% na sila sa 1 o 2 charges. Wala pa akong balita dun sa 5 charges. Hindi ba? Mas mataas ang level ng kahandaan ng Senado. Pati yung invitations, yung ID, yung security preparations, yung holding areas,
ng prosecution at defense panel, nakahanda na rin hanggang sa detalye ng parkingan nila. Hinanda na rin namin at Yung road sir finally na napag-usapan. napatahina. Alam ko napatahina at nasukatan na, kung hindi ako nagkakamali, lahat o maliban sa isa. Kaugnay na may mga nangangampanya kasi hindi pa naman nakuha. Nakuna ng sukat. Pero ready na yung mga, ginaya lang naman yung dati. Sir, yung room assignment, finalized na. May inassign na kami sa prosecution at nag-inspect na yata ang ilang miyembro ng Kamara, yung kanilang mga staff. Sa panig ni Vice President Sara, binigyan din namin sila ng notice kaugnay sa karapatan nila at oportunidad mag-inspeksyon. Pero tinanggihan nila ito at sinabing may pending petition pa daw sila. Kaya buong galang, sabi nila, na hindi muna nila i-inspeksyonan yung kwartong yon hanggat wala pa daw pa siya ang Korte Suprema na tinatanggap at ginagalang ko. That is their prerogative and their option. Okay, sir, may patanong si Nimpa. Sabi niya, Nimpa ano? Ravelo. Hoping ka daw ba na ma-retain mo yung pagiging Senate President? Ilalaban mo daw ba at makukuha niya kaya ang kinakailangan boto? It's not a question of hoping. It's a question of reality. Ulitin ko, ang Senate President dapat may kumpiyansa ng mahigit na mayoriya ng Senado. 13 at higit pa. Pwedeng mangyari at maganap yan sa sino mang Senate President, kabilang ako, basta may sesyon. Dapat maliwanag yan sa bawat isa sa amin. Senate President man o hindi, nangangarap man o hindi. So, sir, yun, Amayla. Sir, purso ko na lang din, sir, yun. So, since may open declaration na, sir, Is the second demotion mo yan? since may open declaration si Senator Soto na willing siya to accept, as long as may number siya na 13, wala ba, sir, effect sa iyo? Walang dating? Wala kang paghahanda? Ulitin ko, Myla, yung sinabi ko kanina. Ikaw naman nagpapainit ka na naman. Parang hawakan mo yung tenga yung sinasabi mo yan. Walang ganyanan. Sir, it's All reality 24 din, sir, all na- 24 senators, I think that way. Sino man sa amin, kabilang si Senator Soto, ang may bilang, hindi niya dapat talikuran yung responsibilidad at yung hamon na yon na binibigay na kumpiyansa ng mayoriya ng mga senador sa taong yon. So, hindi unique yung posisyong yon. Posisyon yan, naniniwala ako. Pananaw yan, naniniwala ako. At paninindigan, dapat yan, naniniwala ako, ng bawat senador. Dahil wala namang qualification ng Senate President. Ang qualification lamang, dapat miyembro ka ng Senado. At sino man ang maging Tama na Senate? yung katatapos lang ng bangayan sa politika. Hawak tenga ka naman agad. Wag muna. At sino man yung maging Hawak Senate? ilong agad. O, wala naman ganun. Di ba? Wag naman. Palipasin nyo naman ng konti. Sir, ano yung magiging scenario? Pwede ba yung magkaroon ng third force? Kasi di ba minsan, eto, majority, minority, and then naalala ko nun, Senator Alan and Pia, hindi sumama sa admin at minority, parang independent. Posible yon, pero sang-ayon sa rules, membership is determined by minority and majority. So sa dulo, pipili pa rin sila kung sinong gusto nilang mag-nominate sa kanila. Bilang miyembro o chairman ng mga komite. Because Parliament, the Senate, like Congress, operates on that principle, majority-minority. Hindi administration-opposition, majority-minority. Majority-minority simply defined as you voted for the winning Senate President, you're with the majority. You voted or did not vote for the winning Senate President, or you voted for another person, then you belong to the minority. It has nothing to do with administration opposition. May nakita na akong pagkakataon na baliktad yon. Yung majority, opposition, at yung minority, kakampi ng administrasyon. Posible yun, ha? Possible yan na mangyari this. Posible naman yun. Noong panahon ni GMA. Ang Noong panahon ni dating Pangulong Estrada, di ba? Noong nagkabotohan, nagpalit din. Naalala nyo yung Kongreso, nagpalit din ng speaker. O yung speaker, naging anti-administration, di ba? Tapos nagpalit ng ilang ulit. So, depende. Again, majority means you voted for the winning speaker or Senate President. Minority means you did not vote for him or voted for someone else, which is totally separate and distinct from being opposition or administration in relation to the sitting government.
So sir, asahan na magkakaroon ng changes sa committee, chairmanship. Pag ba ganun, maraming mga naglalabi para doon sa mga committee na gusto nilang makuha. Naglalabi lang naman kapag klaro na kung sino mananalo. Hindi ka naman maglalabi pag hindi. So, Hindi mo alam kung sino yung... pag klaro na, may nabuo ng mayoriya, doon na pag-uusapan yung komite. Pero siyempre, kung sino man ang incumbent na may kasalukuyang hinahawakan na komite, siyempre, may paggalang na binibigay doon kung bahagi pa rin sila ng mayoriya. Okay, Amor. Ano po yung impact or implications kapag ganun na yung majority ay hindi allied with the president in terms of our work relationship ng legislative and executive? Mahirap po May ba? hirapan ba? Hindi naman sa mahihirapan, pero siguro mas malaking panahon ang kailangan gugulin para kumbinsihin yung majoriyang yon sa Kamara man o sa Senado. I believe we're all mature enough and should work together insofar as what is good for the country and our people. Hindi naman porkit oposisyon, no ka na lang ng no, kahit naman tama na yung pinapanukala ng gobyerno. Hindi naman porkit administrasyon ay yes ka na lang ng yes, kahit na mali na yung ginagawa ng gobyerno. I think we've outgrown that. I think we're bigger than that. So sir, kahit mag-start ng impeachment trial, ina-assure nyo na hindi mapapabayaan ng Senate yung legislative work ninyo. Yun ang sisikapin namin gawin at balansehin. Hopefully, yung aming panukalang schedule ay yan ang makarry ng plenaryo. Kung saan ang sinasabi ko nga sana, umaga ang trial at hapon ang sesyon ng Senado. Upang sa gayon ay mas mabudget namin yung oras namin sa Senado. At kung sakasakali mag-extend man yung impeachment trial, ay konting oras lang siguro at may maiiwan palaging oras para sa aming sesyon. Except of course on a Thursday na pwedeng tumuloy-tuloy ng hanggang hapon at gabi na yan. Sir, kakayanin ba yun kung September meron pa rin impeachment trial tapos start na rin ito ng budget hearing? Committee hearings. Papayagan namin ang kaibahan lamang noon. Hihilingin ko rin ang pahintulot at otorisasyon ng plenaryo. Dapat pahintulutan namin ang committee hearing sa hapon. Kasabay ng plenary. Kung papahintulutan ng minority, wag naman sana maging masyadong stricto sa quorum, lalo na kung local bills ang pinag-uusapan at nang matalakay namin yung budget. Okay? No more? Okay, Raymond. Si Marlon. Kasi you had been very active na nangangampanya dyan sa local. Kumusta yung, happy ka ba doon sa result regarding yung mga local candidates mo sa Sorsogon? Actually, hindi ako tumayo sa maski na anong stage na sa bahay lang ako doon eh. Pero nilalapitan Sorsogon. ka sa bahay, sir. I did not stand in any stage in Sorsogon to campaign for any of our candidates. Although alam naman na kandidato ko sila at kaalyado nila ako. 15 sa 15 munisipyo at syudad ng aming lalawigan nanalo ang aming mga kapartido sa NPC. Gayon din sa syudad at lahat ng miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Naging maganda ang suporta ng aming mga kababayan sa aming mga kandidato. Tapos puso ako nagpapasalamat sa kanilang paniniwala at pagtitiwala sa aming grupo na una ang Sorsogon. Pwede na bang panghawakan yun, sir, for future elections? What do you mean? 2028. 2028. Hindi ko magets. Re-electionist ka ba? Or Hindi pa ako nagpapasya kaugnay ng 2028. Gaya ng sinabi ko, magre-re-elect ako o magre-retire ako. Hindi ko pa alam yun. higher office? Hindi ko iniisip at kinukonsidera sa ngayon. How about- Masyado nang maraming nandun eh. Dito na nga lang, hindi pa ako sure eh. Higher pa. How about Supreme Court Justice, sir? Hanggang 75? 75 ba yun o ano? Hanggang Hanggang ano tayo yan? 75. 70 lang ba? Diyos ko, parang mas mahaba pa ang term sa Senado. Mas mahaba pa ang term sa Senado, tapos bawal kumausap. Di ba? Parang hindi. Masyado ba maaga para sa akin, para pag-usapan at pagpasayan. Hayaan na muna natin yung talagang interesado sa ngayon na bumuelo sa posisyong yan. Okay, Nympha. Konti lang, kamusta po Nimpalit. Kamusta po sa Sorsogon sa Mount Bulusan, sir, yung condition po yun? Oo nga. Ironically, Mount Bulusan ang tawag, pero ang ashfall nasa bayan ng Irosin. Wala sa Bulusan. Kaya ang dami nagpapadala ng ayuda sa Bulusan. Akala nandun yung asphalt. At pag sinabi ng mayor, okay lang kami dito, sigurado po kayo? Oo eh. Kasi yung hangin,
palayo sa Bulusan, papunta sa bayan ng Irosin at Huban. So, nagkaka-asphalt manaka-naka, pero awa ng Diyos, walang malaking putok na may bato at putik o apoy na binabato yung bulkan. Asphalt lang ang aming nararanasan. At dahil sa COVID at karanasan natin sa COVID, sanay naman na mag-mask yung mga tao at sanay na mag-ingat kaugnay nito. Sir, dagdag ko lang, paano yung si former President Duterte mag-work from The Hague siya? Tinanong ko to, so ibabahagi ko na rin sa inyo. Pwedeng sumumpa sa kanyang bagong tungkulin bilang mayor muli si Pangulong Duterte sa pamamagitan ng ating consular office doon. Meron tayong tinatawag kaugnayan ng Consular Commission na consular visit. Pwede siyang puntahan kung papayagan niya at hihilingin niya ng ating consular officials para manumpa siya sa harap nila bilang mayor. Subalit, kung hindi siya makakauwi for circumstances or reasons beyond his control dahil nga nakadetain na siya sa The Hague, ayon sa local government code, ang papalit ay ang vice mayor. Sa kasong ito, si Mayor Baste Duterte. Pwede lamang siya mag-appoint, mag-hire, mag-fire, makalipas ang 30 araw na bakante pa rin yung pwesto. But for the first 30 days, acting lang muna siya. Pero may nakatalaga ng proseso para dyan. Hindi na kailangan mag-imbento pa ng gagawin dyan. Pwedeng magawa lahat yan. So may mga nag-iisip siguro, kailangan ba niyang lumabas pa, magpunta sa embahada, sa konsulado para sumumpa? Hindi. Pwede siyang puntahan at pwede siyang mapanumpa sa harap ng isa sa ating embassy at consular officials kung hihilingin niya. Dahil ang consular visit ay pwede lamang kapag hiniling nung nasasakdal o akusado. Hindi siya pwedeng persahang puntahan kung saan siya nakadetina kung ayaw niya. Karapatan niya yon sang-ayon sa rules ng The Hague. So may proseso naman yon. So ang mangyayari, yung acting vice mayor ay yung mag-acting vice mayor ay yung top-notcher kagawad. By ratio and proportion dun sa 3 distrito ng Davao. So titingnan ng kada distrito kung sino may pinakamataas na ratio and proportion vote. Hindi automatic yung may pinakamadaming boto ha. So yung number 1 ng District 1, 2 at 3, titingnan by ratio and proportion ng votes cast, ilan na nakuha niya, siya yung uupo bilang acting vice mayor. Nakalagay din yon sa ating local government code. Pero once ma-convict si Digo, I don't think that's part of the penalties that can be imposed. Although hindi ako sigurado dahil hindi ko pa nababasa. But I don't think it has any right to impose that penalty dahil hindi naman sila bahagi ng ating korte. Hindi nga yun sa lahat ng kaso. Hindi automatic yung absolute perpetual disqualification porket na-convict ka. Only certain crimes. Number 2, ang alam ko, nakalagay yun sa batas sa Pilipinas for certain crimes. Hindi ako familiar na may ganung klaseng penalty imposable yung ICC nung binasa ko yung Rome Statute. So kahit ma-convict siya, hindi automatic yun. okay. No more? Okay, on that note, thank you.